Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Grabe kuya, kasya dalawang kamay ko oh, sabi ni Joy na parang isang manghang-manghang batang dalagita. Medyo may kaliitan din kasi ang mga kamay ni Joy kaya magkakasya nga ang mga iyon ng sabay sa medyo malaki-laki na troso. At saka kaya rin siguro siya sobrang namangha ay dahil may kaliitan ang ice cream ni Jun. Kaya kahit isang kamay lang niya ay siguro ay sapat na para mahawakan ang buong haba ng sibat ni Jun. Sarap na sarap ako sa ginagawa ni Joy. Magaling siyang maglaro. Mabilis ang kasa tapos may rhythm. Pinaupo ko siya sa tabi ko para mapaglaruan ko din ang mga kabundukang iyon. Lumipat naman siya tapos titig na titig pa rin siya sa kanyang pinaglalaroan na tila ba gusto niyang tikman. Maya-maya lang ay nagsimula ng mag-build up iyong pag-umpisa ng pagputok ng bulkan. Siguro napansin man ito ni Joy dahil sa mas lumalakas na ang mga bulong ko. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa kasi kahit na sinabi niya kanina na hanggang kamay lang ang pwede niyang gamitin, mukhang hindi yata siya nakatiis at na hindi matikman ang troso ko. Kaya walang sabi-sabi ay dumuko si Joy at diretso na ang ice cream na yon sa kanyang bibig. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko sa aking ibaba. Dahil sa kalakihan ay bukang-buka nga ang bunganga ni Joy. Para lang ito magkasya. Yung pouty lips niya ay swak na swak sa palibot at talagang humahagod sa katawan nito. Talagang hindi ko na nakayanan. Siguro kung kamay lang ang ginamit niya, baka 2 minutes pa ako bago magpaputok ng bulkan. Pero nang nasa loob ito ng kanyang bibig ay 3 segundo lang ay naramdaman ko nang umaakyat na ang tila lava para pumutok ang bulkan. Napansin ni Joy na talagang malapit na talagang pumutok ang bulkan at sa pinakahuling segundo ay nilabas niya ang trosong yon at tinutok ito sa direksyon ng tiyan niya. Sayang at hindi niya nilunok. Ang nasa isip ko, hindi rin siya pinuwersa. Inangat ko ang damit ko sa kahuli-huli ang sandali at doon nga pumutok ang bulkan. Napakarami ng mga likidong iyon. Pati mukha ko ay natalsikan. Si Joy naman, nabalot ang kanyang kamay pero hindi niya hininto ang ginagawa hanggang siguradong ganap nang matapos ang paglabas lahat ng mga likido. Ang galing niya, parang marunong siyang makiramdam kung paano ang nalalapit ng pagputok ng bulkan. Maya-maya lang ay narinig namin ang busina galing sa labas. Narinig namin ang pagbusina at parating na si John. Tinatawag ang atensyon ni Joy para pagbuksan siya ng gate. Kapwa kami nataranta dahil hawak-hawak pa ni Joy ang trosong yon. Tumayo siya at inakyat ang damit at ang kanyang paloob upang matakpang muli ang mga nakalabas ng mga kabundukan. Pagkatapos ay sumilip siya sa bintana upang sinyasan si John. Nalalabas siya pero madidili lang saglit. Kaliwang kamay ang pinangkaway niya kay John
at itinago niya sa ilalim ng bintana ay yung kanang kamay niya puno ng mga likido. Pagkatapos ay natataranta siyang bumalik sa kinauupuan ko at sinabihan ako mag-ayos ang sarili ko sa kanilang banyo. Sumunod naman ako at pumasok ng banyo. Pinunasan ko ng tissue ang mga likidong na may likido sa may bandang mukha, tiyan at dibdib ko at pati na rin sa aking ice cream. Nagsimula na namang mag-iba ng ulma ito. Hindi uli ako makapaniwala sa mga mabilis na pangyayari. Nakatikim ako ng kakaibang pagpapala mula sa bibig ni Joy. At dahil doon ay mas pinagnasaan ko pa. Mas magwapa niya ng matagal at higit sa lahat ay mas pinagnanasaan ko na talagang mabakbakan siya. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas ako sa banyo. Si Joy mukhang nakarecover na sa pagkakataranta at naka-smile na sa asawa niya habang kinakausap niya. Kinuha niya ang gauze na binili niya yun at ipinantapan niya ito sa mga sugat sa mukha ko. Hindi na umalis si John sa harap namin hanggang matapos si Joy. Kaya hayon, nagpaalam na ako sa kanila at umalis na. Si Joy pilit na pinapakitang normal ang ngiti sa akin na para pang walang nangyari sa amin. Pero bakas ko ang pagkabalisa sa kanyang mukha dahil sa kanyang konsensya sa aming ginawa nung gabing yun. Sabado yun nung naganap ang nangyaring pagkikiskisan namin ni Joy. Pagka-Lunes, habang nasa trabaho ko, nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Pwede tayong mag-meet after work mo mamaya. Cheers Cafe, yung tinambayan natin nila John dati. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil ang Cheers Cafe na tinutukoy niya ay katabi lang ng isang branch ng isang sikat na hotel. Mukhang balak magpabakbak ng tuluyan ni Joy sa akin. Sigurado after maka-get over siya sa mga naramdaman niyang initial guilt ay nasasabik siya. Ngayon, at malaking troso ang kanyang nasampulan. Ngayon ay baka gusto niya niyang tikman ito ng buong buo at maramdamang nakapasok ito sa kaloob-looban niya. Feeling proud naman ako. Feeling ko ang lakas ng appeal ko dahil hindi ako natiis ni Joy kahit na sinabi niyang hindi na dapat maulit ang namagitan sa amin. Ngunit mali pala ang hinala ko. Kaya niya pala ako gustong meet ay upang ipagtibay na dapat hindi na maulit ang nangyari sa amin. Dahil ito ay isang malaking kamalian. Sinabi niya sa akin na kailangan daw na ibalik at ipanatili namin ang aming relasyon bago naganap ang gabing yun. At ang relasyon na ito ay bilang just friends with genuine affection for each other, but not exceeding the limit because she is my best friend's wife. At nag-promise siya na hindi magiging awkward ang pagtrato niya sa akin, and ang ini-expect niya sa akin ay ganoon din ako sa kanya. So kahit hindi ko ini-expect na ganoon pala ang sasabihin niya, wala akong magawa at pumayag na rin ako. At least mas magiging magaan ang konsensya ko. Ngunit pala hindi ko nadala ang auto ko nung araw na yon. Susabay kaming sumakay ng MRT pauwi. Katulad ng pinangako niya, hindi siya nagsimulang mailang sa akin dahil sa masigip sa MRT ay magkadikit ang mga katawan namin. Pero komportable naman siya. In fact, nakadikit iyong harap ko sa likod niya at medyo nag-iba ang hulma nito. Pero dead man lang siya. Tapos maya maya dahil sa
tulakan ng mga pasahero ay nagbago ang posisyon niya at nakaharap na siya sa akin. Sa kanyang puso naman nakadikit ang harap ko. Tapos yung kamay ko nakadantay sa may bandang puwet niya. Yung kanyang mga kabundukan ay nakapisil pa rin sa aking dibdib. Pero okay pa rin sa kanya. Nakahawak pa nga siya sa balikat ko eh. Dahil sa matangkad ako, hindi ko maiwasang masilip ang mga kabundukan sa harap ko. Una, dinididman niya lang ito, pero nung nakita niyang ayaw kong tumigil sa katututok sa kanyang dibdib, tumingin siya pa itaas, tapos may pagkasidaktiv niyang sinabi na, "Baka lumuwa na yung mata mo ha." Yung tingin niya kunwaring pagalit na nang aakit. Kakagigil, okay lang pag lumuwa. Total, dito lang naman sila mahuhulog, ang sagot ko. Sabay lagay ng dalawang daliri ko sa pagitan ng mga cleavage niya. Tumawa siya at pinalo ko. Pero mas lalo pa siyang nag-lean forward para sumandal sa akin. Dahilan upang kapisil palalo ang mga kabundukan niya. Mas bumuka rin ang mga blouse niya. Mukhang aware siya dito pero hindi ito tinatakpan. Kaya mas nasilayan ko lalo ang mga kabundukan na natatakpan pa ng kanyang panloob. Sabi ko, ayos to. Hindi siya magpapaano sa akin, pero pwede, boso, tsaka chancing. So, okay na rin siguro. Kaya sinamantala ko na rin at simpleng dinantayan ang kanyang likuran. Hinayaan niya lang ako. Pero paminsan-pinsan, tinitingnan niya ako na para bang sinasabi ng mga mata niya, "Wag akong pilyo." Tapos kinukurt niya ako ng mahina. Pero parang lambing lang ang labas, kaya tinuloy ko na lang ang pagdantay at konting paglalaro sa kanyang likuran. Pero yung posible lang kasi baka mahalata ng ibang mga pasahero. Nauna siyang bumaba sa MRT at nag-isma kami sa lips bell bilang paalam niya sa akin. Pagkatapos ng araw na yon, ay binalik nga ni Joy ang dati niyang trato sa akin. Very touchy and sweet siya sa akin, pero not going out of the limit. Pero after about 1 month ay mayroon ulit nangyari sa amin. Sumama kasi ako sa kanilang mag-asawang manood ng sine. Nasa gitna kaming dalawa ni John. Umupo si Joy ngayon. Nung lumabas si John, sandali para mag-CR, pinulupot ni Joy ang kamay niya sa braso ko para sumandal. Yun lang talaga ang balak niya, ang sandal ang ulo niya sa balikat ko. Matagal na namang ginagawa niya sa akin iyon bilang paglalambing. Pero na-misinterpret ko yun at akala ko gusto niya makipaghalikan. Kaya nung lumapit ang mukha niya sa akin, ay sinalubong ito ng mukha ko at hinalikan ko ang labi niya. Siya naman ay nagulat ng bahagya. Pero nang sinimulan kong lamutakin ang mga lips niya, ay nakipaglamutakan na rin siya. Siguro dahil malamang ay na-miss niya rin yung mga lamutakan namin. Gentle na klase ng lamutak ang ginawa namin para hindi mapansin masyado ng ilang manonood sa sinihan. Ang sarap dahil mabagal at marahan yung mga hagod ng mga labi sa bawat isa. Parang nagpipigil kami. Ipinasok ko yung labi ko sa bibig niya. Pero this time, welcome na welcome. At may ginawa pang paghigop na marahan. Tapos pinasok niya rin ang labi niya sa bibig ko at pinagalaw niya ng maayos. Hinigop ko din ito ng marahan. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon at pinasok ko na ang kamay ko. Hindi lang sa loob ng blouse niya, kundi pati na rin sa loob ng kanyang panloob. At pinaglaruan ko ang mga kabundukang iyon. At kinapa ko rin ang pinakadulo nun. Hinawakan niya yung kamay ko, tila ba parang pinipigilan niya.
ang ginagawa kong paglalaro. Pero hindi niya naman tinutuloy. So parang magaan lang na nakapatong ang kamay niya sa akin habang ginagawa ko yun. Muntik na kaming mahuli ni John dahil hindi ko namalayan na bumalik na pala siya at mga 3 upuan na lang ang distansya niya mula sa amin nang mapansin ko kasalukuyang sinisip-sip ni Joy ang ladi ko that time. Kaya nang bigla kong iurong ang ladi ko na makita ko si John ay talagang nabigla ng mahinang tunog ang pagkakawala ng ladi ko mula sa pagkakapress ng upper lips niya. Dahil din doon, hindi namin nakontrol ang mga likido sa aming bibig nang ma-stretch ang mga ito. Kaya punong-puno ng magkahalong likido ang aming mga baba at paligid ng aming bunganga nang bumalik na si John. Buti na lang madilim at hindi niya nakita ang paghihiwalay ng aming mga bibig. Si Joy simpleng isinandig niya ang kanyang ulo sa balikat ko para kunwaring ganun lang ang ginagawa niya simula pa kanina. Nakita ito ni John pero sanay naman siya sa nakitang nakapulupot sa braso ko si Joy at nakasandig sa balikat ko ang ulo niya from time to time. Bilang inosenteng paglalambing ni Joy sa akin ay hindi na ito nagtaka o nagalit. Pagkaupo ni John, kumalas na si Joy sa akin at lumipat na agad sa paghawak sa braso at pagsandig sa asawa niyang si John. Pero bago ito, pasimpleng pinunas niya ang baba niya sa sleeve shirt ko. Otherwise, magtataka si John kung bakit puno ng likido ang baba niya. Nang sumunod na mga araw ay tinrato naman ulit ako ni Joy na parang walang naganap na lamutakan nangyari sa amin sa loob ng sinehan. She remained sweet and affectionate to me kapag nagkikita kami. Pero no more than that. However, may isang gabi na parang naging extra init ang naramdaman niya. Nasa isang bar kami noon kasama silang mag-asawa at iba naming tropa. Si Joy tinignan ako ng kaakit-akit habang nakaupo siya sa tabi ng asawa niya. Tapos with matching ng pasimpleng buka ng legs niya, nakakabugli yung expression niya at ayos ng katawan niya. Especially maiksing dress lang naman ang suot niya. Naka-stretch yung exposed legs niya forward. Tapos medyo nakaanggal papunta kay John yung katawan niya habang naka-polish stretch naman kanang kamay niya touching the couch she's sitting on. So talagang na-emphasize yung kurbada ng katawan niya. I think nabubuglian siya that night dahil aside from a few alcohol na ininom niya, nakita niya na may naglalandi na magandang babae sa akin. Siguro magkasabay na selos at init ang naramdaman niya nang makita niyang nag-grind sa matipuno kong katawan at sa harap ko ang chicks sa dance floor habang siya nagkasya lang sa paggiling sa payatin kong kaibigan na si John. Nag-excuse ako sa table namin para mag-CR. Pagbalik ko, nasa lubong ko siya. Ang ganun pa rin yung expression sa mukha niya. Hindi naka-smile. Serious, seductive look ang dating. Casual akong umiti sa kanya. Tapos tinanong ko siya, "Oh, magsi-CR ka ba?" Pero very obvious yung tanong ko. Para may tanong lang. Ang ginawa niya, hindi siya sumagot. Tinignan niya lang ako with that seductive look. Tapos kinuha niya ang kamay ko at pinasunod niya ako sa kanya papunta sa CR. About face agad ako. Dama ko yung nadarama niyang bugli